Bagamat nagawa nilang magsama sa iisang koponan sa loob ng mahabang panahon at nakapagkampeyon pa nga sa NBA, matagal nang may mga usap-usapan sa loob ng NBA na baka lang, hindi talaga matalik na magkaibigan ng mga bituin ng Boston Celtics na sina Jason Tatum at Jaylen Brown. Nagbigay si Brown ng mga pahayag matapos ang kanilang first round na pagkatalo sa Philadelphia 76ers noong nakaraang season na iyon, ang paborito niyang season sa kanyang karera. Marami ang nagbigay kahulugan dito dahil halos buong season ay hindi nakalaro si Tatum habang nagpapagaling mula sa kanyang Achilles tear. Kaya si Brown ang naging pangunahing opsyon ng koponan sa opensa. Nagpasya ang Celtics na i-trade si Brown ngayong tag-init. Matapos mabigong makuha si Giannis Antetokounmpo, ipinadala ng Boston si Brown sa 76ers sa isang nakakagulat na blockbuster trade na naghahanda sa maaaring maging isa sa pinakamatitinding rivalry sa NBA sa mga darating na taon. Nakasindi na ang mitsa, ngunit ang mga naging pahayag ni Tatum nitong nakaraang weekend ay tila lalo pang nagpasiklab sa sitwasyon. Nagdulot ng matinding usapan sa social media ang mga komento ni Tatum. Ito na ang matagal ng pananaw ng marami. Malinaw na tila noon pa man ay may hindi magandang samahan ang dalawa at parang nakatakda na talagang mauwi ito sa ganitong sitwasyon. Hindi kailanman naging madali ang pagkakaroon ng dalawang alpha players sa iisang koponan at hindi rin malamang na makukontento si Brown na manatiling pangalawang option sa likod ni Tatum habang buhay. Malinaw ring ipinakita ng Celtics kung sino ang mas pinili nila sa pagitan ng dalawa. May pagkakataon itong maging katulad ng rivalry ni Kobe Bryant at Shaquille O'Neal para sa bagong henerasyon. Tiyak na naaalala ng mga matagal ng taga-subaybay ng NBA ang unang pagkikita ng dalawa noong araw ng Pasko matapos matrade si Shaq sa Miami Heat. Kabilang ang naging awkward nilang handshake bago ang laro. Nakakatawa, maliwanag na hindi rin gaanong natuwa si Tatum nang hindi siya ang nagwagi ng Finals MVP noong manalo ng NBA Championship ang Celtics. Sa papel, maaaring ituring na paborito ang Sixers sa isang posibleng playoff series matapos nilang makuha si LeBron James. Ngunit wala pa ring hihigit sa isang playoff series na puno ng tunay na galit at matinding tensyon sa pagitan ng dalawang koponan. May ilan na agad na sinubukang gawing kontrabida si Tatum sa sitwasyong ito, ngunit totoo rin na matagal nang nagpapakawala si Brown ng banayad na patama sa kanya. Makatuwiran din ang interpretasyong ito. Bagamat malinaw na may hindi magandang samahan sina Tatum at Brown, hindi ibig sabihin na ang sinabi ni Tatum sa nasabing camp ay direktang patama kay Brown. Medyo taliwas iyon sa kanyang karaniwang ugali. Ngunit sa panahon ng social media, madalas na ang perception ng mga tao ang nagiging katotohanan. Makatuwiran din ang pananaw na ito. Ngunit sa puntong ito, wala nang paraan upang pigilan ang mga nangyayari. Samantala, ganap na binago ng Timberwolves ang kanilang roster sa pamamagitan ng trade para kay LaMelo Ball noong nakaraang buwan. Mula sa pagiging koponang, may napakalaking sukat at athleticism, ngunit may problema sa floor spacing dahil magkasamang nasa frontcourt sina Rudy Gobert at Julius Randle. Naging koponan sila na may isa sa pinakamahusay na backcourt duo sa buong NBA. Sa pagsasama nina Anthony Edwards at Ball, may malaking tsansa na sumabog ang opensa ng Wolves sa susunod na season. Ang dalawang 24-year-old na guard ay kabilang sa pinakamahusay na 3-point shooters sa liga at inaasahang hindi lamang magtatala ng malalaking individual na scoring season, kundi magbibigay rin ng napakalaking spacing para sa kanilang mga kakampi. Maaaring buksan ng tambalan nina Edwards at Ball ang buong 3-point potential ng Timberwolves. Katulad ni Edwards, nagkaroon din si Ball ng napakahusay na 3-point shooting season noong nakaraang taon para sa Hornets. Tumira siya ng 36.8% mula sa labas ng arko at may average na 3.8 na naipasok na tres kada laro na pangatlo sa buong NBA. Sa kabuuang dami ng naipasok na 3-pointers, tanging ang rookie niyang kakampi na si Con Knueppel lamang ang nakahigit sa kanya noong nakaraang season. Sina Ball at Knueppel ang naging unang magkasangga na nagtapos bilang una at pangalawa sa kabuuang bilang ng naipasok na 3-pointers mula nang huling magawa ito ni Curry at Thompson noong season 2016-17. Ang walang tigil na 3-point shooting ng backcourt ng Charlotte ang naging dahilan upang magkaroon sila ng ikalimang pinakamahusay na offensive rating sa NBA. Isang napakalaking pag-unlad kung isasaalang-alang na ika-29 lamang sila sa opensa noong nakaraang season.
May pagkakataon ngayon ang Timberwolves na ulitin ang naging tagumpay ng Hornets. Ngayong ipapareha si Ball sa shooting ability at kabuuang scoring power ni Edwards. Si Edwards ay may ilan sa pinakamahusay na catch and shoot numbers sa NBA na mas mapapakinabangan sa pagdating ni Ball, na kilala bilang isa sa pinakamahusay na tagalikha ng 3-point assists sa liga. Noong nakaraang season, bahagyang bumaba ang 3-point shooting numbers ni Edwards habang mas pinagtutuunan niya ng pansin ang kanyang mid-range game at mas madalas siyang naglaro bilang point guard. Ngayong wala na sa kanya ang pangunahing tungkulin bilang point guard, mas malaya siyang maibalik ang dami ng kanyang mga tira sa tres sa antas na ipinakita niya 2 season na ang nakalipas. Kitang-kita agad ang benepisyo ng pagkakaroon ng 2 world-class na 3-point shooters sa isang koponan. Inaasahang mag-average sina Edwards at Ball ng humigit kumulang 20 puntos kada laro habang sabay na nagpapasok ng 7 o higit pang 3-pointers bawat laro. Si Gobert ang inaasahang makikinabang ng husto sa bagong anyo ng backcourt ng Wolves. Sa nakalipas na ilang season sa Minnesota, nakalaro niya si Randle na umaasa sa pagpasok sa pintura upang maka-score o makapagbigay ng assist. Naging komplikado ang kanilang pagsasama dahil si Gobert ay isa ring manlalaro na nakadepende sa laro sa loob ng pintura. Bagamat maaaring humina ng kaunti ang depensa ng Timberwolves kumpara sa nakaraang ilang season, kakailanganin nilang bumawi sa pamamagitan ng mas malakas na opensa. Sa kabutihang palad, hindi ito dapat maging malaking problema habang pinangungunahan nina Edwards at Ball ang koponan bilang 2 sa pinakamahusay na 3-point offensive engines sa NBA. Sa ibang balita naman, noong Sabado, opisyal nang nabigo ang pagtatangka ng Golden State Warriors na makuha si LeBron James sa free agency nang pumirma ang former MVP sa Philadelphia 76ers. Ngayon ay nauubusan na ng mga opsyon ang Warriors upang mapalakas ang kanilang koponan ngayong off-season. At tila nakatakda silang ibalik ang halos parehong roster na natapos ang kanilang kampanya sa play-in tournament noong nakaraang taon. Kamakailan, ibinahagi ng Warriors star na si Stephen Curry ang kanyang unang reaksyon sa naging desisyon ni James sa free agency. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ka nag-aakala ng kahit ano hanggat hindi talaga ito nangyayari, sabi ni Curry. Ayon, maraming gumagalaw na bahagi. Nang unang ipahayag ni James na aalis siya sa Los Angeles Lakers ngayong tag-init, marami ang nag-isip na ang Warriors ang isa sa pinakamalamang niyang destinasyon. May ilan pa ngang nagmungkahi na maaaring bumuo ang Golden State ng trade package para kay Anthony Davis upang muling pagsamahin sina James at ang dati niyang kakampi sa Los Angeles. Gayunpaman, ang pagkuha ng 76ers kay Jaylen Brown sa pamamagitan ng trade ay tiyak na nakatulong upang maging lehitimong contender sila sa pagkuha kay James. Sa huli, tila naniniwala si James na ang paglipat sa Philadelphia at marahil mas mahalaga, ang paglalaro sa Eastern Conference sa pangkalahatan ay magbibigay sa kanya ng mas magandang pagkakataon na makapanalo ng isa pang kampyonato sa edad na 42 sa susunod na season. Samantala, mabilis na nauubos ang mga option ng Warriors. Muling pinirmahan ng Golden State si Kristaps Porzingis ngayong off-season at inaasahang maibabalik nila si Jimmy Butler mula sa kanyang injury sa kalaunan. Ngunit kahit mangyari pa ang hindi gaanong malamang na senaryo na manatiling malusog ang lahat ng kanilang mga star player, mahirap pa ring isipin na ang bersyong ito ng Golden State ay makikipagsabayan para sa anumang makabuluhang tagumpay sa napakatinding kompetisyon ng Western Conference. Malinaw na hindi kailanman hinayaan ni Curry ang kanyang sarili na umasa ng husto na pipirma si James sa kanyang matagal ng karibal na koponan.